Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gawain ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po'y binabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang pagkabuhay ng Panginoong Heso Kristo. At ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Heso Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Mateo, Kabanata 28, talatang 1 hanggang 9. Ito po ang mensahe. Makaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo. Pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. Biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginginig sa takot ang mga bantay na makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Ngunit ganito ang sinabi ng mga anghel. Ngunit sinabi ng mga anghel sa babae, huwag kayong matakot, alam ko hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halika kayo, tingnan ninyo ang himlayan niya. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Mauna na siya sa inyo sa Galilea. Makikita niyo siya roon. Yan ang balitang hatid ko sa inyo. At dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak. At patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ng kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot, humayo kayo sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 20, talatang 19 hanggang 23. Ito po ang mensahe. Kinagabihan ng araw ding yon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus, tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, susuguin ko rin kayo. Pagkatapos sila'y hiningan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninyo man ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi pinatawad. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 20, 8 hanggang 16 at 20. Ito po ang mensahe. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Na makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang mga nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan ng langit at lupa. Kaya tumayo kayo, gawin niyong alagad ko ang mga ito sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan nila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng mundo. Patuloy po natin sa mga gawa, Kabanata 11, talatang 6 hanggang 11. Ito po ang mensahe. Nang nagkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Diyos, ang Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay tinakda ng Ama ng kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natatakpan siya ng ulap.
Habang sila ay nakatitig sa langit at siya iniakyat, may dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayo mga taga Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay babalik, gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ito po ang mensahe, salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating po masalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo at banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, at again din sa ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo, at maging sa ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po sa inyo. At ngayon po naman ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe itong mula rito sa tema na ang pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Nais pong ibabatid sa atin ng banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo sa kanyang inihayag at isinagawa sa mabuting balita na tayo ay ang ipinakita niya sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo, yung kanyang lubos na pagmamahal sa atin. Na tayo ay pinakita niya na pagdating ng takdang panahon ay ang lahat ng mananampalataya sa Panginoon Jesucristo sa kanyang pagkabuhay na yun muli, sa kanyang pagkabuhay na muli, ay muli ring bubuhayin ng banal na Panginoon Diyos at isasama sa buhay na walang hanggan. So tayo ay pagpapalain din na mabuhay magmuli pagdating ng takdang panahon na sa ganap na paghahari ng Panginoon Jesucristo at paghahari ng banal na Panginoon. So dalawang pagkabuhay ang mangyayari niyan pagdating ng takdang panahon na muling pagkabuhay ng mga taong aabutin ng spoilage na nanampalataya at maliligtas. So yun yung unang pagkabuhay, yun yung sinasabing sasalubungin sa alapa at makakasama sa 1,000 years. Yung pangalawang bubuhayin ay doon sa gagawin na yung doon na sa bago pag nagunaw na yung mundo at yung totally ginunaw na yung mundo at papalitan na ito ng bagong langit, bagong lupa at natin mamumuhay na doon sa ilalagay na yung bagong Jerusalem. So ngayon ay doon na igaganapin yung pangalawang pagkabuhay. Pero yung unang pagkabuhay na pagpapalain ay makakasama sa 1,000 years habang nagpapatuloy sa pamumuhay dito sa mundo for the 1,000 years yung mga unang binuhay ng mga patay na nagkaroon ng spoilage. So bubuhayin muli makakasama sa mundo. Yun ang pinakamagandang unang pagpapala ng pagkabuhay, makakasama sa 1,000 years at saka yung mga hindi mamamatay na mananampalataya kay Panginoon Jesucristo sa pagbibigay sa atin ng buhay. Sapagkat itong pagbibigay buhay ng ito ng Panginoon Jesucristo, kung tayo mananampalataya sa Kanya, pwedeng hindi na rin tayo mamatay kung halimbawang yung pagbabalik niya ay dumating sa panahon mo. Yan na hinihintay doon sa maraming panahon mula noong pagkatapos ng mga apostol, yung bawat mga generation niya. So ngayon dahil yun ang pinakahuling panahon, so ngayon ay mayroong kinakailangan pa na mapuno ang ating Panginoon Diyos. So ngayon ay halimbawa dito sa generation natin dumating yan, so tayo ay yung pagpapalain na hindi mamatay at yung iba naman ibubuhay yung mga nakaraang mga namatay na mula sa simula hanggang sa panahon ngayon na mga maliligtas bubuhayin yun. Tapos kasama nung hindi mamamatay, ililigtas sila doon sa unang pagkagunaw na gagawin at sa paghahari ng mga demonyo. Kaya yun ang mangyayari pagdating ng takdang panahon. So kaya itong pagkabuhay ng Panginoon Jesucristo ito ay dapat natin panampalatayaan ito at tayo manalig ng lubos sapagkat ito yung total na pagkatubo sa atin na nakonquer niya rin narito yung kamatayan na tayo ay muling pagpapalain. Tayo ay pinakita sa atin na tayo muling bubuhayin ng Panginoon Diyos. Kaya ganun pinahalaga ng Panginoon Diyos yung buhay sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. Kaya ang buhay natin ay nasa sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. Tayo ay siya magbibigay buhay sa atin pagdating ng takdang panahon sa pamamagitan sapagkat siya nabigyan ng pagkakataon sa atin. Sa pamamagitan niya, pinatawad tayo ng Panginoon Diyos at binigyan ng buhay. Kaya mananampalataya tayo kay Panginoon Jesucristo para magkaroon tayo ng buhay o mabuhay na magmuli o hindi tayo mamatay pagdating ng panahon na darating. Kaya yung mga apostol na ay pinatotohanan ng mga naunang mga nanampalataya na ang Panginoon Jesucristo muling mabuhay, iniakit siya, umakyat siya sa langit,
lahat ng mga apostol ay nagpatotoo niya at mga alagad, yung mga alagad at saka yung mga nananampalataya ay naniwala. Kaya tayong lahat ay pinagbubuklod ng Panginoon Kristo sa pananampalataya sa Kanya para sa ating kaligtasan. Kaya tayo ay dapat ay magpaigting ng pananampalataya. Tayong namulat na ng mga Kristyano at yung mga hindi pa naniniwala sa Panginoon Kristo sa Kanyang pagbabalik upang pagkalooban tayo ng buhay at iligtas, ay magkaroon kayo ng pananampalataya sa Kanya para itong pinakita niya na muling pagkabuhay ay tamasahin ng bawat isa kung tayo abot ng spoilage sa ating pamumuhay na hindi pa siya dumarating. But kung dumating yan sa ating panahon ang ating Panginoon sa Kristo, eh pwedeng hindi ka naman mamatay kung ikaw ay maliligtas, maniniwala ka sa Panginoon sa Kristo at sa buhay na kaloob niya. So ganoon ang mangyayari sa ating pagdating ng Panginoon. Kaya tayo ay magpasalamat sa pagpapala ng buhay ng Panginoon sa Kristo, ng Panginoon Diyos at sa ating na pagdating ng Panginoon. Tayo ay parang muling sinilang sa ating sa pag-aligtas sa atin ng Panginoon sa Kristo. Sa pagdating ng muling pagsilang ngayon ay may buhay na tayo na walang hanggan na pagpapala kung tayo ay magpapatuloy sa pananampalataya kay Panginoon sa Kristo. Kaya nga pwedeng hindi ka mamatay or bubuhayin ka magmuli. So dalawang types. Kaya yung pagligtas ng Panginoon sa Kristo, nabigyan na tayo ng pagpapala ng buhay mo. Dangan nga lang meron pang spoilage yung bawat tao, kaya nga bubuhayin. Kaya nagpakita siya ng ganun. Example din yun, parang na-example siya doon sa kanyang muling pagkabuhay. Dahil nga sa yung pagpapabago sa yung pagbibigay pagkakataon sa atin ng Panginoon Diyos, mula sa aral yon. Hindi basta namatay ang Panginoon sa Kristo, basta pinako na lang, hindi. Parang kumbaga sa isang pare, inaralan ka, pinatay yung pare. Parang ganun, halimbawa. So iniligtas niya sa pamamagitan na ikaw ay binabayan niya na manampalataya sa Panginoon Diyos, pinagbubulan ng tinuruan ka kung paano ka mamumuhay na may kaligtasang spiritual. So sa pamamagitan kasi ng Panginoon, ang Panginoon sa Kristo is Espiritu na nagbibigay buhay, ay sa pamamagitan niya tayo ay binigyan ng buhay. So kaya ang Panginoon sa Kristo ay buhay sa pananampalataya natin sa Kanya. Kaya pag nananampalataya tayo sa Kanya, pagkakalooban tayo ng buhay ng Panginoon Diyos hanggang sa buhay na walang. Kaya mula doon sa pagtupad ng kanyang biniyayaan at yung kanyang pagkamatay sa krus at pagkabuhay, papaniwalaan natin para tayo nabigyan ng buhay pagkakataon sa kalangitan. So, sapagkat yung sakripisyo ay hindi basta-basta, nabigat ang sakripisyo ibinigay ng Panginoon Diyos paghihirap para tayo ay mapatawad sa pagkakasala. Tayo nga kaya nga doon sa pagbibigay pagkakataon, gagaranasin niya yun para maipakita rin na tayo ay muling bubuhayin ng Panginoon Diyos pagdating ng takbuhan. At ang Panginoon sa Kristo ang ating lagada para tayo, siya na mismo ang bubuhay sa atin, na tayo nga ay binigyan ng buhay sa Kanya at siya na mismo rin ay binigyan ng kapangyarihan para magbigay buhay pagdating ng takbuhan. So, kaya tayo manampalataya kay Panginoon sa Kristo at magpasalamat tayo sa Panginoon sa Kristo at Panginoon Diyos sa pag-ibig, habag at sakripisyo na ginawa nila para tayong mga tao ay mabigyan pagkakataon doon sa ating pagkakamali, sa ating naging pagkakasala, at bigyan muli tayo ng pagkakataon na makaisa sa buhay na walang hanggan. So yun, doon sa mga taong pinagpala na mag-i-exist ay mayroon tayong pagkakataon ng buhay na walang hanggan, tamasahin yung pagpapala ng Panginoon. So kaya tayo ay manampalataya ng lubos sa ating banal na Panginoon sa Kristo at Panginoon Diyos para tamasahin natin ang mga pagpapala. So yun, muli sana ay nagabayan na naman kayo ng Bible Lives Promotion sa inyong spiritual na pumuhay at kayo ay magkaroon kayo ay patuloy naway kayo patuloy na pagbuklod ng ating Panginoon sa Kristo sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, at kayo patuloy na magabayan o tayong natin patuloy na magabayan sa pamumuhay na ito na mula sa buhay at mga pagpapala na
sa pananampalataya sa Kanya, sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, sa ilalim ng Kanyang paghahari at sa pagtupad ng Kanyang kalooban. So, yun. Kaya, sana kayo ay naliwanagan ng mabuting balita ng Panginoon sa Kristo at talimain ito. Pananampalataya tayo sa Kanya at sa Panginoon Diyos at sa mga pagpapalang ito na pagkakalooban tayo ng buhay na walang hanggan at muli bubuhayin kung tayo man ay nagkaroon ng spoilage at hindi pa dumarating siya. Muli tayong bubuhayin. Umasa tayo roon. Umasa tayo na tayo muling bubuhayin kung tayo man ay umabot ng spoilage sa ating or hindi tayo mamatay kung darating siya sa panahon ito ang Panginoon sa Kristo tayo ay maligtas sa anumang sa gagawing tinakda ng Panginoon Diyos na paghuhukom. Yan. At makasama tayo sa 1,000 years or doon sa pangalawang pagkabuhay na mabibigyan ng buhay na buhay. Kaya muli, sana ay muli tayo ay gabayan ng kaliwanagan ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal Espiritu Santo, na hindi ng Banal na Santa Maria. Pagliwanagan tayo sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at kayo ay mahikaya sa pagtalima ng mabuting balita at pananampalataya sa ating banal na Panginoon sa Kristo at Panginoon Diyos. At maliban diyan ay syempre ang ating pagtuunan ay ang salita ng Panginoon Diyos sa ating pananampalataya sa atin. At sana gabayan tayo ng iba't ibang mga pagpapala at milagro ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal Espiritu Santo, Banal Santa Maria sa ating pang-araw-araw na pamumuhay mula sa bansang ito at buong mundo. At muli doon sa CBCP Vatican Church, naway maliwanagan kayo ni Banal Santa Maria, patuloy tayong magbuklod sa ating pananampalataya kay Panginoon Diyos, sa ating iba't ibang mga pananampalataya, at mag-unawaan tayo na sa gayon ay hindi tayo nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan na nauwi sa sigalutan at awayan or digmaan at nagkakaroon ng karahasan. Bagkos ay nag-uunawaan tayo at pinapairal natin ang pagkakaisa, kapayapaan, pagmamahalan, pagtutulungan, mabubuting aral ng ating mga reliyon, maging yung mga hindi nananampalataya at sa kanilang mabubuting perspektiba sa buhay. Magkaisa tayo dyan at makagabay tayo doon sa mga pamilya, community, pamahalaan at bundo, lalong-lalo sa pagpapairal ng batas. At yung pamahalaan ng batas ay isa sa mga magiging bind din sa atin para sa ating pagkakaisa, magkakaiba man tayo ng pananampalataya. Batigit ayun, syempre yung ating banal na mga aral ng ating mga reliyon para tayo ay mapairal ng kapayapaan. Magkaroon pa rin tayo ng pagkakaisa, maging iba't iba man yung ating pananiniwala na unawaan tayo diyan. So yan, at muli doon sa CBCP Vatican Church, kay patuloy na maliwanagan ni Banal Santa Maria at patuloy niyo pagbuklurin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon, sa Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Sa ating munting kakayanan, tayo ay nananampalataya na patuloy tayong gabayan ng kapangyarihan, kaliwanagan at kapangyarihan ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Espiritu Santo, Banal Santa Maria, at ng kanyang pagmimilagro, lalong-lalo na sa pagbabahagi ng mabuting balita, lalo na sa paggabay natin sa kapamahalaan. Ito yung mamahalan ng mabuting matuwid. Yan, sana magamit tayo ng kanyang kapangyarihan sa paggabay natin ng mabuting balita sa mga kapamahalaan ng kanyang iba't ibang mga pagmimilagro. Kaya mga kapamahalaan, mamahala kayo ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang ng tao, patas na hustisya, maliwanagan kayo ng Panginoon sa Panginoon Diyos, Banal na Santa Maria at ng mabuting balita. At matugon at makapagpatupad kayo ng mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang ng sa gayon. Makikinabang ang inyong mamamayan at sila ay makapamumuhay ng ayon sa karapatan, mapayapa, maunlad at higit sa lahat ay makakapanampalataya sila sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Yan, at muli magandang hapon sa inyo lahat. Sana ay patuloy tayong pagpalain at protektahan ng Panginoon Diyos at sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. At yun din, sana ay maliwanagan ang lahat ng mga bansa at tayo ay magpuri at magpasalamat palagi. Ang bawat isa at ang mga bansa ay magpuri at magpasalamat sa ating banal na Panginoon Diyos sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Magandang hapon sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.